Samantala, patuloy naman ang paglilinis sa mga estero at iba pang proyekto para maibsan ang mga pagbaha sa Metro Manila, lalo pat biglaan at malakas ang buhos ng mga pag-ulan sa ngayon. Para sa karagdagang detalye, may live report si Steve Dailisan. Steve? Gigi, kung dyan sa Maynila ay nagbabadya pa lamang yung pag-ulan, dito sa Quezon City ay nararanasan na natin yung pagbuhos. Ang geographical location niya at kaliwat ka ng road repairs at malakas na buhos ng ulan, ito yung mga merong dahilan kung bakit madalas bumabaha dito sa District 4 ng Quezon City, partikular na sa bahagi ng Tomas Morato at sa may bahagi ng Timog Avenue. Ayon nga kay Engineer Nolan Baduel ng QC District MMDA Flood Control, na iipon itong tubig sa portion ng Scout Lascano. Pababa kasi itong geographical feature nito, yung mismong kalsada. Kaya kahit pa 3 metro na ang lapad ng kanal ay naiipon pa rin ng tubig. Mabilis din daw kasi yung pagtaas ng Lagarian Creek. Gigi, dyan napupunta yung tubig galing sa bahagi ng Morato, kaya nagbabackflow. Sa bahagi naman ng Mother Ignacia, baba rin yung geographic culture o yung mismong kalsada. Kaya ang ginagawa para maibsan yung pagbaha, kanina ay nagkaroon na ng dredging operation sa bahagi ng Kia Road at sa East Avenue. Kaya nga kaninang umaga, todo kayo yung bako at iba pang heavy equipment para maalis na yung mga basura at tuluyan ng mapalalim itong estero. Maging bahagi ng Diluna kanina, Gigi, ay sinailalim na rin sa dredging operation. Binabantayan ito ngayon, lalo't mabilis din tumaas ang baha doon. Sa bahagi naman ng Santo Domingo Church ay nasimula na yung paggawa ng retardant pond na siyang sasagot sa tubig at inaasahan na makatutulong yon para maibsan yung pagbaha. Pero hindi lamang daw ito yung problema, lalo't sinasabayan pa nga ito ng mga hindi pa natatapos na road repairs. Ang mga natitirang spoilage, ito yung lalo itinatambak sa gilid ng kalsada at ito yung mismo pinag-uukayan, nadadala ng agos ng ulan na siya namang nagpapababaw dun sa mga kanal. Kanina, Gigi, dun sa bahagi ng Scout Lascano ay napakaraming mga nahukay na burak at yung mismong lupa dahil maraming mga road repair na isinagawa dun sa portion ng Scout area. Pero gihit ng MMDA, hindi naman daw sila nagpapabaya sa trabaho, lalo pat bago pa yung pag-ulan, ay wala na raw humpa yung kanilang sinagawang estero blitz. Malaking factor din daw, Gigi, na yung lupa pero mabigat na problema sa kawalang disiplina ng pagtatapon ng basura. Ngayong nagsisempo nga yung malakas na pag-ulan sa bahagi ng Quezon City area, ang payo dun sa mga motorista ay bukod sa maging alerto ay iwasan na rin yung mga areas na itinuturing na flood prone, lalo't meron naman daw nakakabit na mga karatulang babala para hindi ho malugog sa baha ang inyong mga sasakyan. Sige. Yun nga, Steve, dito partikular sa Timog o Tomas Morato area, napakaraming construction na ginagawa at parang nakailang paggawa na dyan ng drainage. Meron ba paliwanag yung mga taga DPWH o MMDA kung bakit nagkaganon yung sitwasyon dyan, considering na ilang beses na nga ginawa yung pinalitan na yung manhole, mas malaki ngayon, meron ulit mga paggawa. Meron ba silang paliwanag, Steve? Kasi kanina, Gigi, natanong din natin yung mismong mga gumagawa. Ito yung contractor ng DPWH. Mangyari, yung bawat kalsada pala doon, merong magkakaibang mga contractor. So may ibang mga kalsada na ginawa na mas mataas kesa dun sa iba. Kung tutusin, kakagawa lamang ito. Yung iba, kasalukuyan pa rin ginagawa. So medyo nagkakaroon ng problema sa bahagi yun. Tama ka dun sa binanggit mo na pinalapad na yung mga drainage, mga nasa 3 meters na yun. Kasalukuyan ang pinalalapad pa yun hanggang sa ngayon para makadiretsyo ng Lagarian Creek itong tubig. Ang kaso naman ay naiipon din yung mga irresponsableng contractor, naiipon yung lupa na kanilang pinag-ukay at pag kagaya nito umuulan, naaagos siya dun sa mga kanal. Yun yung dahilan kung kaya't bumababaw yung mga kanal, hindi rin nakakadaloy ng maigi yung tubig patungo dun sa lagusan niya sa Lagarian Creek, Gigi. Maraming salamat, Steve Dailisan.